easy go. Game. Singit natin itong isang topic pa. Ito yung hindi na i-elaborate or kung hindi na di-discuss sa college. Hindi ko alam kung ayaw i-discuss or baka hindi or baka naguguluhan din paano i-discuss. Ito, natutunan ko na rin to kasi during nung nagre-review na ako kasi nung college, di ko rin talaga maintindihan bakit minsan kinonvert ko naman na yung interest rate gamit gamit yung ganitong type of conversion, yung 1 plus r over m raised to m equals 1 plus r over m raised to m. Ginamit ko naman na ito pero hindi pa rin mapalabas yung tamang sagot kasi pala kulang pa tayo sa conversion ng unit. So, ito yung unit na yan na tinutukoy ko. Halimbawa, sinabi sa problem, meron tayong 8% na binabanggit sa problem. Tapos, sabi doon, compounded quarterly. Compounded quarterly. Ang default niyan, compounded quarterly per year. Talaga yan. So, bali, dalawang unit. Meron kang unit sa numerator and unit sa denominator. So, kung papasimplihin natin, ganito siya. 8% compounded quarterly. So, yun yung magiging parang abbreviation ko. CQ, compounded quarterly per year. So, every time na sinabi sa'yo, for example, compounded monthly. So, compounded monthly per year yon. Kasi minsan, may mga problem na ini-specify niya na mismo as sinasabi niya, compounded quarterly per month. So, ang unit mo naman nun, compounded quarterly per month. Ganun. So, pagka walang binabanggit na per something, ang default nun is always per year. So, ibig sabihin, dalawa yung unit na nakikita mo dito. Meron kang quarter unit and meron kang year na unit. Hindi mo ito pwedeng gamitin kaagad sa pagsusolve ng future amount or present value. Kasi, inconsistent ang unit mo. Kumbaga, magkaiba. Kailangan ma-convert mo muna ito into compounded quarterly dapat per quarter or compounded annually per year. Kasi yung annual is synonymous na rin din sa year. So, ganun. Dapat magkapareho. So, sa unang conversion, pwede mong convert yung denominator. Meaning, kung i-convert ko yung denominator dito, mawawala yung year. Mapapalitan dapat siya ng quarter, kapareho dapat nun. And yung second type, so alam mo naman na siguro, conversion of numerator naman yan. Ngayon, inuna ko ito kasi ito yung madali actually. So, ito yun . So, halimbawa, binigyan tayo ng nominal rate of interest. Ito yung magiging nominal rate of interest natin, si 8% compounded quarterly per year. So, gusto nating gawin, maging compounded quarterly per quarter. Kasi nga, ang i-convert ko is yung denominator. So, ito yung mas madali actually kasi para siyang mag-unit analysis ka lang. So, ito yun. Pakita natin. Yung I, yung previous discussion natin, dinefine ko yung I as the rate of interest per interest period. So, meaning, ito na talaga yung gagamitin natin doon sa formula to compute F or P. Tama na. So, ito yun. Kukunin mo yung given 8% compounded quarterly tapos per year. Para mawala yung year, kailangan at least memorize mo lang yung mga basic common compounding periods, yung mga M na nilista natin last time. So, since gusto mong maging quarter yung ilalim, sasabihin mo, for 1 year, for every 1 year, there is 4 quarter. So, cancel yung year, magiging compounded quarterly per quarter na. So, meaning, ito yung magiging I natin. 8 divided by 4, so that is 2%. Compounded quarterly per quarter. Ito na mismo yung gagamitin natin doon sa pagko-compute ng future amount and present worth sa formula.
Pero as long as, dapat, alam mo kung ilan yung period. Since nakatingin tayo sa quarter, so kung isang taon yung pinag-uusapan natin, edi 4 na quarters yung magiging period mo doon. Yun yung N. So naalala mo pa siguro yung last. Kung hindi mo naman, pwede mong balikan yung previous discussion natin before ito. So, yung compound interest na discussion. So, yan yung conversion. Actually, hindi mo na mamalayan. Yan na din actually ito. Yan na actually yung ginagawa mo dito pa lang sa formula na to. Sa formula na F is equal to P times 1 plus R over M raised to Mn. Diba? Dito pa lang, nagdi-divide ka na mismo ng compounding period. Pero hindi mo na mamalayan, diba? Kasi nga, nag-memorize ka lang. Ito na actually yung ginawa mo. O, ginawa mo ito, pero pagka ginawa mo ito, huwag ka nang pupunta doon. Baka ilagay mo doon 2%, tapos nag-divide ka pa ng M. So, nadoble ka na. Ibig sabihin, pag ito na yung ginamit ko, hindi na ito yung gagamitin kong formula, kundi yung F P1 plus I raised to N. So, malinaw. Pag-usapan natin yung conversion of numerator. Ito yung nangangailangan na ng analysis. Pero, since naintindihan mo naman nga yung effective rate of interest last time na diniscuss ko, dito rin manggagaling yung concept pagdating, dun rin manggagaling yung concept pagdating dito. So, isulat ko lang, conversion of numerator. Conversion of numerator. So, yan pa rin. Halimbawa, nagbigay sa atin ng nominal rate of interest na 8% compounded quarterly. Compounded quarterly. So, ang default per year yan. So, ibig sabihin, yung R is 8%. Na-abbreviate ko na lang So, compounded quarterly, yung Q means quarter, tapos per year. Gusto mong ma-convert into compounded annually per year. So, ang gusto mong mawala is ito. So, ito yung ko-convert natin sa numerator. So, sa pagko-convert ng ganyan, alalahanin mo lang ulit yung cash flow diagram na ginawa natin sa effective rate of interest na discussion. Yung mayroon ako para dito, yung given, and para dito sa 1 year. So, ganito yan. Sasabihin ko, yung future amount para sa given compounding period, which is sa case natin quarterly, is papangalanan ko as FQ, means future for quarterly period. Dapat equal din yan sa future kung naka-annual period man tayo. Expanding the F, so para dito sa FQ, pwede kong sabihin P times quantity 1 plus R over M raised to M. Then pagdating dito sa FA, P pa rin yan. So, 1 plus I, pero 1 raised to 1 na lang. Kasi nga annual So, meaning yung M ay 1, then yung number of period is 1 din. Cancel yung P again. Ayun. So, lalagay mo na lang yung formula, yung mga values. So, ang R is 8%. So, in decimal, dapat pag nilagay mo na dito. Over 4, kasi nga quarterly, raised to 4, equals 1 plus I. Yun na. Pwede mo siyang isip-solve, pwede mo ring i-simplify. Makukuha mo yung I. So, ang I dito is 0.0. Kinumpit ko na kasi 2, 4. Baka sabihin mo, uy, speed of light bilis. Kinumpit ko na. 8.24%. Ayan. Yun yung magiging scenario kapag hindi consistent ang unit na binabanggit sa problem. So, before mo i-apply yung mga formulas, kailangan mong daanan yung pagko-convert. It's either conversion of denominator tayo or conversion of denominator. Actually, ito na rin yung na-under sa topic na equivalent rate na nasa reference books na ginagamit natin or diniscuss sa usot ng college. Or kung nasa college ka pa naman ngayon kasi love ka ng prof mo, ayaw kang pag-graduatein. yun. Na mas malalim nating diniscuss by means of this conversion of numerator and conversion of denominator. Sampulan natin ang problem yung about sa compound interest, then pakita natin paano ito ina-apply.